Kwento at Babala. Paumanhin, ang mga paghahayag na ating maririnig sa video na ito, ay eksklosibong babala lamang sa mga tao na ngayon nagdadalawang isip na sa kanilang paniniwala, at naghahanap ng bagong pananampalataya. At ang mga katanungan na sasagutin ng programa na ito, ay hindi nangangahulugan na ang kwento at babala, ay naghahanap ng masasaktan na kapwa. Kundi naayon din lamang ito sa prinsipyo ng simbahang Iglesia ni Cristo, batay sa kanilang sinabi sa kanilang programa na ganito. Sa paglalahad ng katotohanan ay hindi maiwasang may masasaktan. Kaya kapatid, ikaw ba ay naniniwala na ang lahat ng salitang nakasulat sa Biblia ay totoo? Paano kung ikaw ay nakakarinig ng mga salita na mula mismo sa Biblia, na siyang magpapatunay na ang iyong relihiyon na kinabibilangan ngayon, ay hindi totoong iglesia na galing kay Kristo? Mananatili ka pa rin ba sa iyong nakagisnang pananampalataya, at pababayaan mo pa rin ba na ikaw ay nasa maling paniniwala? Sa video na ito tuklasin natin ang manipulasyon ng simbahang Iglesia ni Cristo sa isang talata, upang ito ay gawing puhunan upang lumago ang kanilang paniniwala. Susuriin natin kung bakit naaakit sa talata na ito, ang maraming kaanib ng kanilang simbahan upang mananatili. Maliban sa talata na Roma Kapitulo 16 versikulo 16. Ano ang maling translation sa Biblia na ginawang gusto ng Iglesia ni Cristo? Kaya panoorin ito hanggang sa dulo, upang malalaman natin, kung ano ang kapangyarihan ng talatang ito, na siyang dahilan ng pagkabihag, at pananatili, ng maraming kaanib ng kanilang simbahan. Batid natin na isang malaking katotohanan ang sabihin na ang Biblia ay walang mali. Dahil ito ay salita na nagmumula sa Diyos. Ang Biblia ay itinuturing ng karamihan na pinakasagradong dokumento, na naging kasunduan para sa Diyos at sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang tanong na kung magkamali ba ang Biblia ay isang komplikadong isyu na pinagtatalunan sa loob ng mga relihiyosong komunidad, at mga iskolar. Naniniwala ang ilan na ang Biblia ay walang kamali-mali sa lahat ng aspeto, dahil ito ay direktang salita ng Diyos. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig na ang bawat salita ng Panginoon ay isang inspirasyon at walang pagkakamali. Ang iba mga denominasyon ay naniniwala na ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos ngunit hindi ito naging perpekto. Sinasabi nila na ang mga manunulat ng Biblia ay tao lamang at maaaring magkaroon ng limitasyon sa kanilang pag-unawa at pagsulat. Sinasabi na maaaring may mga pagkakamali sa pagsasalin, o pagkopya sa paglipas ng panahon, ngunit ang pangunahing kahulugan sa mensahe ng Diyos ay nananatiling totoo. Mayroon ding naniniwala na ang Biblia ay produkto ng tao, na nagmula lamang sa sariling mga karanasan, pananaw, at kultura na nakaapekto sa kanilang pagsulat. Para sa mga hindi Kristiyano, ang Biblia ay itinuturing na may mga limitasyon at pagkakamali. Ang Biblia ay binubuo ng mga aklat na isinulat sa iba't ibang panahon, lugar, at ng iba't ibang may akda. Ang bawat aklat ay may sariling pananaw at konteksto, kaya't mayroong pagkakaiba-iba sa estilo ng pagsulat, tema, at mensahe. Sinabi nila na ang Biblia ay isinalin sa maraming wika, at ang bawat ginawang pagsasalin ay may sariling interpretasyon ng orihinal na teksto, kaya hindi maiwasan na ito ay magkakaiba. Ang mga pagkakaiba sa pagsasalin, mula sa iba't ibang lingwahe, ay maaaring makaapekto sa pag-unawa sa mensahe na ibig sabihin ng isang bersikulo. Kaya kahit na may iisang bersyon ng Biblia, maaring ito ay magkakaroon ng iba't ibang interpretasyon ng mga bersikulo, para sa sari-saring mangangaral na gumagamit nito. Ang pag-unawa sa isang bersikulo ay nakadepende sa doktrina ng isang simbahan, at sa kanilang kaalaman sa kasaysayan, at kultura, at sa personal na pananampalataya ng mambabasa. Mahalagang tandaan, na ang pag-unawa sa Biblia, ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral, at interpretasyon, hanggang sa kasalukuyang panahon. Partikular sa simbahan na Iglesia ni Cristo, na karamihan ng kanilang ginagamit na talata, ay nanggagaling sa iisang salin sa Biblia, na isinali noong taong 1933, na walang iba kundi ang Lamsa version.
Ang Bibliang Lamsa Translation ay nagmumula sa pagsasalin ng isang tao na nagngangalang George Lamsa. Ngunit si George Lamsa ay hindi kaanib ng simbahang Iglesia ni Cristo. Ang kanyang paniniwala ay isang Assyrian na simbahan sa silangang bahagi. Ang buong akala ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, na ginamit na ni Felix Manalo, ang Bibliang Lamsa Translation na ito. Sa makatuwid, sa pagkakaalam nila, ang Lamsa version na ginagamit sa kanilang mga pastor ngayon, ay nagmula pa sa kanilang founder na si Felix Manalo. Ang hindi nila alam, na ang translation na ito ni George Lamsa, ay natuklasan lamang ito ng anak ni Felix Manalo, na si Eranio Manalo. Sa makatuwid, noong itinayo ang Iglesia ni Cristo, hindi pa alam ni Felix Manalo, ang tungkol sa Lamsa version na Biblia. Dahil ang version na ito ay lumabas lamang sa taong 1933, samantalang ang Iglesia ni Cristo, ay nag-uumpisa sa 1914 pa. Hanggang sa umabot na ang administrasyon Eranio Manalo. At siya ang nakakatuklas sa translation na ito na version mula kay George Lamsa. Ano po ba ang nakikita ni Eranio Manalo sa loob ng Bibliang Lamsa Translation? Bakit po ba gigil na gigil siyang gamitin ito, samantalang hindi naman magkakatulad ang kanilang relihiyon? Bakit ba in love si Eranio Manalo sa translation na ito? Sa loob ng 31,102 na mga talata sa Biblia, may isang talata kung saan nakikita ni Eranio Manalo ang malaking pag-asa upang maging mas lumago pa ang simbahan, na itinatag ng kanyang ama na si Felix Manalo. At biglang pumutok ang pangalan ng kanilang simbahan, at nagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo, maging sa ibang bansa dahil sa isang talata na ito, na parang nagiging perlas, sa kanilang mga mata, at isipan. Ang talatang ito ay siyang nagbibigay ng daan upang makamit ng mga Manilonians ang kanilang tagumpay. Sa pamamagitan nito, maaakit nila ang mga taong naghahanap ng litra-por-litrang talata sa Biblia. Dahil sa bersikulo na ito, hindi na nahihirapan ang simbahang Iglesia ni Cristo, upang manipulahin ang kaisipan, ng mga taong nakikinig sa kanilang mga aral. At sa pamamagitan ng talatang ito, maraming mga inosenteng Katoliko, ang nabibighani na parang ang simbahang Iglesia ni Cristo, ay nagniningning sa ganda sa kanilang pananaw. Sa talatang ito, ang pagkakaalam ng kanilang mga kaanib, ay ito na talaga ang umano ang Iglesia na magdadala sa kanila tungo sa kaharian ng Diyos. Dahil sa talatang ito, ang mga Katoliko, na sana noon ay naniniwalang si Kristo ay isang tunay na Diyos, ay naiiba na, at naging tao na lamang siya, para sa kanila. Sa talatang ito, maging ang mga dayuhan, ay naging marupok sa kanilang paniniwala na si Kristo ay totoong Diyos, at nag-iiba na ang kanilang paningin tungkol sa kalikasan ng Panginoong Hesus. Dahil sa salitang Iglesia ni Cristo, na nakasulat sa talatang ito. Nakahandang iwanan ng maraming Katoliko ang inang simbahan, maging ang mga kaanib ng ibang denominasyon, at lumipat sa paniniwalang Iglesia ni Cristo, na umano'y simbahan na mababasa mismo sa Biblia litra por litra, bagay na nagpapatunay umano, na ang simbahan na ito ay totoo. Ngunit, ang talatang ito, ay hindi nangangahulugan na isinulat ng mga apostol upang maaring gamitin sa panglilinlang. Kundi sadyang may mga taong mapagsamantala, at nagagalak sa paggamit ng mga salita ng Diyos, para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Ito ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangalawang sulat Kapitulo 3, versikulo 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Narito ang talatang sana ay wasto, dahil nagmumula kay Apostol Pablo, ngunit ginawang mali ng simbahang Iglesia ni Cristo. Nagmula ito, sa orihinal na Bibliang Latin Vulgata, na ibinubuo ni Santo Hieronimo na isang theologian. Ito ang mababasa. Attendait vobis, et universo Gregi, in quo vos spiritus sanctus posut episcopus regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Sa orihinal na salin na ito, ay may nakasulat na salitang Ecclesiam Dei, na ang ibig sabihin sa salitang English ay Church of God.
At sa salitang Tagalog ay simbahan ng Diyos. Subalit, ang salitang ito ay iniiba ni George Lambsa sa kanyang salin ng Biblia. At ito ay pinapalitan niya ng salitang Iglesia ni Cristo. Sa kasamaang palad, nagkakataon na nakita ni Eranio Manalo ang translation na ito, na may nakasulat na Iglesia ni Cristo. Kaya noong taong 1972 ay opisyal niyang inanunsyo na ang salin ni George Lambsa na ito ay gagamitin na ng Iglesia ni Cristo bilang pangunahing version ng Biblia para sa pangangaral ng kanilang mga ministro. Ngunit, iba ito sa talata sa Biblia na ginamit ni Felix Manalo na kanyang ama. Dahil ang talata na ginamit ni Felix upang patunayan umano ang kanyang iglesia na tatag ni Kristo ay ang Roma Kapitulo 16 versikulo 16. Na may nakasulat na salitang Iglesia ni Cristo, na naging kontrobersyal, dahil ang talatang ito, ay hindi naman pala isinulat ni Apostol Pablo, para lamang sa iisang iglesia, kundi ang nakasulat dito ay salitang para sa mga iglesia. Na ang ibig sabihin, ay hindi naka-address sa iglesia na itinayo lamang sa Pilipinas, kundi sa mga naitayo na mga simbahan, sa iba't ibang lugar, sa panahon ng mga apostol. Dahil, bakit naman nakukumustahin ng mga nauunang mga Kristiyano ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na hindi pa naman ito itinayo? At hindi naman nila ito kilala, na kahit si Apostol Pablo, na sumulat sa Aklat ng Roma, ay tiyak na hindi rin naman niya alam na balang araw may itatayo na Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ni hindi nga niya alam kung saan ang bansang Pilipinas, dahil hindi pa rin naman ito nakapangalan na Pilipinas. At ang talata naman na natuklasan ni Eranio Manalo sa translation ni George Lambsa, na may nakasulat na salitang Iglesia ni Cristo, ay walang iba kundi ito ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Ito ang mababasa sa Lambsa translation. Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng mga katiwala, upang pakanin ang Iglesia ni Cristo, na binili niya ng sarili niyang dugo. Ito ang talata, na galing sa salin ni George Lambsa, na ginawang mali ng Iglesia ni Cristo. Na ang ibig sabihin ng salitang ito, ay mula sa orihinal na version ni San Jeronimo, na sana ang nakasulat ay ang salitang, Iglesia ng Diyos, o Iglesia ng Panginoon. Hanggang ngayon, maraming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, na inosenteng naniniwala na ang salitang Iglesia ni Cristo, na nasa Aklat ng Mga Gawa, ay isa lang pala ito salin na ginawa ni George Lambsa, sa taong 1933. Kaya, ito ang dapat na pag-iisipan ng isang Katoliko, na may marupok na paniniwala, na dahil lamang sa isang talata ay huwag nating ipagpalit ang ating paniniwala na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Dapat susuriin ng maigi ang mga talata na gagamitin ng ibang denominasyon, kung ito ba ay nakasulat sa orihinal ng translation mula sa Latin Vulgata, na nabuo noong sa ika-3 siglo. Dahil ang dalisay na paniniwala, na nasunod natin sa mga nauunang Kristiyano, ay hindi kailanman maaring mapapalitan lamang ng mali ng interpretasyon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.